Pumasok ka na, utos sa kanya ni Chichay nang makauwi sila. Pagkatapos nitong kumprontahin si Stacy kanina, ay inilibre siya nito sa restaurant, kaya busog na busog siya dahil ang dami nitong in-order. Aalis lang ako saglit at baka sa susunod na buwan na ulit tayo magkita, sabi nito na ikinagulat niya. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang akong importante, anito sa kanya. Wag na wag kang magpapapasok dito sa bahay mo, kilala mo man o hindi, maliban sa mga kaibigan mo, dahil delikado na sa panahon ngayon. Pwede ba akong sumama sa iyo? Tanong niya bigla na halatang ikinagulat nito. Napatitig ito sa kanya, at bahagya rin na pinag-aralan nito ang kabuuan niya. Bakit gusto mong sumama sa akin? Para alam ko na babalik ka pa. Yun ang salitang lumabas sa bibig niya at hindi niya alam kung bakit. Kahit naman kasi Verdugo ito, ayaw niya itong umalis dito sa bahay niya. Babalik pa naman ako, hindi ko nga lang alam kung kailan ako makakabalik. Nang makita niya na balak na nitong paandarin ang Ducati nito, ay mabilis ang naging galaw niya para kunin ang susi sa mga kamay nito. Akin na yan dahil aalis na ako Rafael. Sasama nga ako, pagmamatigas niya. Walang kasama ang dalawang matanda dito kapag sumama ka sa akin. Para silang mga bata na nagtatalo dito sa labas ng gate. E di isama natin. Di na, may one ka na lang para may kasama sila rito. Kapag hindi mo ako isinama, hindi ka rin makakaalis, aniya at tinalikuran na ito, at mabilis na tumakbo papasok sa loob ng bahay niya. Ewan niya lang kung makaalis ang babaeng yun na walang hawak na susi. Dumiretso siya sa kwarto niya at nilock iyon ng mabuti. Nang akmang uupo siya sa kama niya, ay nakita niya na nakaupo na roon si Chichay, habang naka-dekwatro ito. Saan ka dumaan? It doesn't matter kung saan ako dumaan, para lang maunahan kita. Now, give me my kiss. Nakipagmatigasan siya rito. Hindi ko ibibigay to, hanggat hindi ka nangangako na isasama mo ako. What are you, a kid? Kapag umaalis ka, sama-sama ba ako? Kailan ako nang ulit para lang isama mo? Isipin mo na ang gusto mong isipin, basta sasama ako. Nang kunin niya ang mulite niya, ay napahilot ito sa sariling batok nito, pero hindi naman ito nagsalita. Motor lang ang gagamitin natin, tapos, magbibitbit ka ng mulita. Saan natin yan ilalagay? E di backpack na lang ang dadalhin ko. Di na, mulita na lang. Okay na iyan, sasakyan mo na lang ang gamitin natin. Isama na lang din natin sina Aling Pasita at Mang Berto, kaya sabihan mo na sila ngayon na mag-impake na. Okay, hep. Bakit? Ibigay mo na yung susi sa akin, para may pasok ko na yung Ducati ko. Sasama ako. Ano? Sasamahan kitang ipasok yung Ducati mo, para makasigurado ako na hindi ka talaga tatakas. Hindi na nga, medyo inis na nitong sabi, pero hindi siya nagpaapekto sa masama nitong tingin. Ba't kaya ang kulit mo no? May isa akong salita kaya kapag sinabi kong isasama ko kayo, isasama ko talaga kayo. Nukulat ka din naman eh. Hindi ka nga rin nakikinig sa mga sinasabi ko eh, pabalik niyang si Torito. Naririnig ko yung mga sinasabi mong hindi maganda, kaya umayos ka. Akin na yung susi. Tumigil siya ng paglalagay ng mga damit sa malite niya. Ibibigay ko sa iyo to, basta mangako ka muna. Hindi ito sumagot, sa halip ay inirapan lang siya nito. Ay pangako mo na hindi ka aalis hanggat hindi kami kasama. Kung magbabakasyon ka, sasama kami. Kung may aasikasuhin ka, sasama pa rin kami sa iyo. Naiintindihan mo, sasama kami kahit saang lupalop ka pa magpunta. Sigurado ka, taas ang kilay na tanong nito. Sasama ka kahit saan, makakatagal ka kaya sa mundo ko? Oo, yun lang pala eh, sabi mo eh. Damihan mo yung damit na dadalhin mo, dahil magtatagal tayo sa pupuntahan natin. Mga isang buwan ba? Ninisihan siya nito. Anong isang buwan? Taon ang bibilangan mo roon bago tayo bumalik dito. Isang taon. Paano ang trabaho ko? Teka, may signal ba roon? Bundok na bundok ang pupuntahan natin Rafael. Sa madaling salita, wala lahat maliban sa tubig, dahil sa lugar na pupuntahan natin ay malapit lang sa ilog. Kaya mong mabuhay ng isang taon na tubig lang ang meron. Ang dami mong tanong, sabi nito na halatang nauubusan na ng pasensya, at sa pilitan na rin na kinuha nito ang susi sa kanya. Bilasan mong kumilos pagbalik ko dapat naka-ready ka na dahil kung hindi, iiwanan kita. Nang tapos na siyang mag-impake,
ay hinayla na niya ang malita niya papunta sa sala. Nakita niya roon sina Yaya Pasita at Mang Berto na kapwa nakabihis at may mga malita na rin na bitbit. "Ready na po kayo?" tanong nito sa dalawang matanda, pero hindi man lang siya tinanong o binalingan man lang. "Kung ready na po kayo, pumasok na po kayo sa sasakyan." "Hiha, saan ba tayo pupunta?" tanong ng yaya niya rito. "Sa bahay ko po, Aling Pasita. Medyo malayo po ang magiging biyahe natin, kaya kailangan po nating magbaon ng maraming pagkain. Mag-drive-thru na lang tayo," suhestyon niya, pero hindi siya nito pinansin. "Nako, sana sinabi mo agad na aalis tayo para nagluto na lang sana kami ni Pasita, hiha." "Biglaan po kasi," sagot nito, pero sa kanya ito nakatingin. "Kahit ako, hindi ko po inaasahan to. Di bale po, sa susunod sasabihin ko na po ng maaga, para mapaghandaan po natin." "Sige, hiha." "O siya, tayo na. Saan mo nakuha yung susi niyan?" tanong niya kay Chichay, sabay turo sa minivan niya. Hindi niya kasi ibinigay ang susi rito, pero katakataka na nabuksan nito ang makina ng sasakyan. "Kinuha mo ba sa kwarto ko?" "Malamang. Paano mo nakuha?" "Sumunod ka na sa dalawa, hindi yung sobrang dami mong tanong. Sa passenger seat ka umupo para kapag inantok ako, kausapin mo ako." "Teka, marunong ka bang magmaneho?" "Medyo." "Anong medyo? Malayo ang magiging biyahe natin, tapos, sasabihin mo medyo lang. Ako ang magmamaneho ng sasakyan ko, dahil baka madisgrasya tayo." Kinuha niya rito ang susi na agad naman itong ibinigay ng hindi nakikipagtalo sa kanya. Pumasok na rin ito sa sasakyan at pumwesto na sa passenger seat. Ikinabot muna nito ang seatbelt nito saka ito pumikit. Kaya siya sumama dito ngayon, dahil pakiramdaman niya, panatag ang kalooban niya kapag nakikita niya ang balto nito. "Dumaan muna tayo sa grocery para may stocks tayo pagdating natin sa bahay ko," sabi ni Chichay sa kanya. "Puro gulay lang ang nandoon, kaya baka magsawa kayo. Sanay ako sa mga ganun, aniya. Walang kaso sa akin kahit ilang dekada akong kumain ng gulay lang. Kahit na, bumili pa rin tayo dahil may dalawang matanda tayong kasama. Kung tayo lang, walang problema, kaya lang, may kasama tayo. Sa sobrang layo ng palengke doon, 2 oras ang gugugulin mo bago mo mabili ng mga kakailanganin." Wow! Namangha siya nang makarating sila sa lugar ni Chichay. Ang nararamdaman niyang pagod mula sa mahabang biyahe ay bigla na lang nawala, dahil sa sobrang ganda ng mga nakikita niya. Yung sasakyan niya ay iniwan nila sa kakilala kuno nito, pero kailangan nilang magbayad ng upa buwan-buwan, para sa parking nung sasakyan niya. Hindi kasi kakayanin ng sasakyan niya na pasukin ang lugar na ito ni Chichay, lalo pat tumawid sila sa ilog kanina bago tuluyang nakarating sa bahay nito. Salamat sa kakulaitan niya, dahil kung hindi, ay wala sana sila ngayon dito sa napakagandang lugar na to. Wow! Namamanghang bulalas ng yaya niya, na hindi alam kung saan ito pupunta. "Sobrang ganda naman dito, Chichay. Nako! Hindi na ako uuwi sa bahay ni Rafael, dahil magpapaiwan na ako rito. Akala ko ba walang kuryente rito?" tanong niya. "Wala tuloy akong dalang gadgets kasi ang sabi mo, hindi ko naman magagamit ang mga iyon dahil walang kuryente, pero meron naman pala. Ang sama mo talaga. Ipasok mo na yung mga gamit mo sa loob, sa halip ay utos nito. Idamay mo na rin yung mga gamit ni Mang Berto at Aling Pasita, para hindi mahirapan yung dalawang matanda." "Ikaw, saan ka pupunta?" tanong niya rito. "Kukuha ako ng mga tuyong kahoy dyan sa tabi-tabi." "Anong gagawin mo sa mga yon?" "Yun ang gagamitin ko sa pagluluto." "Sige na, alis na ako." Mabilis niyang binitiwan ang mga malita niya, at mabilis na pumunta sa harapan nito. "Huwag mong sabihin na sasama ka na naman sa akin. Tama ang hula mo, magpahinga ka na lang dyan. Mamaya matuklo ka pa ng ahas dun eh." "Sasama pa rin ako." Humawak siya ng mahigpit sa damit nito. "Sasama ako para malaman ko kung paano mamuhay sa lugar na to, para kapag umalis ka, alam ko kung anong gagawin ko para makakain kaming tatlo." Hindi ito sumagot, at dahil hindi ito sumagot, ay sumunod na lang siya rito nang mag-umpisa itong maglakad. "Magpaalam ka muna sa dalawang matanda dahil baka hanapin ka nila, saka ka sumunod sa akin." Nang makita nito na nag-aalangan siya, ay napapikit ito sa baybugan ng hangin. "Hindi kita iiwanan kaya pumunta ka na roon para magpaalam sa kanila, nang sa ganoon hindi sila mag-alala."
Kahit simple lang ang sinabi nito, pero parang tumatak sa isip niya ang salitang, hindi siya nito iiwanan. What? Oo na, magpapalim na. Huwag kang aalis dyan ah. Hindi pa naman sila nakakalayo, kaya mabilis lang siyang nakarating sa bahay nito. Yaya, Mang Berto, manggengguha lang po kami ni Chichay ng tuyong kahoy dyan sa malapit. Babalik din po agad kami. O siya sige, ingat kayo. Hindi kami makakasama ni Berto dahil matutulog na kami, sabi ng yaya niya. Masakit ang likod ko, kaya ihihiga ko muna to. Ingat na lang kayo iho, sabi naman ni Berto kaya tinalikuran na niya ang mga ito para puntahan si Chichay, dahil baka iniwanan na siya nito. Para kang bata, sita nito sa kanya nang makarating siya sa harapan nito. Mamaya na disgrasya ka pa sa kakatakbo mo eh. Baka kasi iwanan mo ako eh. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay umiling na lang ito. Kapag may nakita kang tuyong kahoy, kunin mo. Kahit anong klaseng kahoy basta tuyo, damputin mo. Sige, huwag kang lalayo sa akin dahil baka maligaw ka. Oo, ngayon niya lang napansin na may dala pala itong itak. Iyon ang ginagamit nito para tanggalin ang mga dahon na nakadikit pa sa kahoy na kinukuha nito. Paano tayo makakadami kung panunuunin mo lang ako? Manguha ka rin ng kahoy. May inginuso ito sa harapan niya. Yan o, pwede yan. Ay, oo nga pala. Sorry, nag-umpisa na rin siyang mamulot ng mga maliliit na kahoy na nakikita niya sa harapan niya, at sa tabi-tabi. Siya nga pala, kailan mo nabili ang lugar na to? Binili ko ito noong 12 pa lang ako. Napatingin siya rito. Hindi ito nakatingin sa kanya dahil busy ito sa ginagawa nito. I don't believe you. Sinabi ko bang maniwala ka sa akin? Wala naman akong pakialam kung hindi ka maniwala eh. Nagtanong ka kaya sinagot kita. Nasa sa iyo yun kung maniniwala ka o hindi. Lahat to, nabili mo to nung 12 ka pa lang. Bakit? Ano ba ang trabaho mo para makabili ka ng ganito kaganda at kalawak na lugar? Sunod-sunod niyang tanong pero nginisihan lang siya nito. Hindi mo gugustuhin na malaman. Ano nga, bilasan mo na dahil baka maabutin tayo ng ulan dito sa labas, pag-iiba nito. Kapag nabasa tong mga kahoy na kinuha natin, hihintayin pa natin na sumikat ang araw para ibilad ang mga to, dahil hindi ito mag-aapoy kung basa ang mga to, kaya bilasan mo na yung kilos mo. Chichay, hanggang saan ang pag-aari mo? Tanong niya ulit. Kung hanggang saan ang kayang abutin ng mga mata mo, makahulugan nitong sabi. Ibig sabihin ba nito, halos pag-aari ng babaeng to ang lahat ng mga nakikita niya? Ganoon ba kay Aman ang babaeng to? Di nga, paano nangyari yun? Hindi siya nito sinagot, dahil pumunta ito sa bandang dulo. Pero, bakit pa ito namasukan na kasambahay, kung mayaman naman pala ito? Ibang klase, grabe, sobrang ganda ng lugar na to. May sapa pa sa gilid, at sobrang linaw ng tubig. Nang tumingala siya sa itaas, ay sobrang namangha siya, dahil halos lahat ng mga puno ng prutas ay may mga bunga. May mangga, santul, duhat, jackfruit at marami pang iba. Ang umagaw sa atensyon niya, ay ang mga mangga. Bukod kasi sa malalaki ang bunga, ay medyo dilaw na rin kaya naman, pansamantala niyang ibinaba ang mga kahoy na bitbit niya, para pumitas ng ilan. Si Chichay ay hindi na rin niya makita. Marahil ay nauna na ang babae sa bahay nito, o di kaya ay may pinuntahan lang sandali. Alam naman niya ang daan pa uwi, kaya hindi siya kinakabahan na baka maligas siya. Bumuga muna siya ng hangin bago niya sinimulan na akyatan ang mangga. Hindi naman ito masyadong mataas kaya alam niyang kayang-kaya niya itong akyatan. At dahil wala siyang paglalagyan ng mga pinamitis niya, ay mabilis niyang hinubad ang damit niya para doon niya ilagay. Masayang-masaya siya dahil medyo hinog na ang mga nakuha niya. Nang makontento na siya sa mga pinamitis niya, ay napagdesisyunan na niyang bumaba. What the hell? Nawala lang ako saglit, nag-alaunggoy ka na dyan. Bumaba ka nga dyan. Nagulat siya nang sumigaw si Chichay kaya naman, nagkamali siya ng pag-apak sa sanga, na naging dahilan ng pagkahulog niya. Yumuko ka lang, sigaw ng babae sa pananginip niya. Huwag kang mag-angat ng ulo hanggat wala akong sinasabi. Huwag kang mag-alala, dahil hanggat buhay ako, ay hindi ka nila magagalaw. Sige na, umakyat ka na sa chopper. Susunod ako agad para hindi ka mag-alala. Paprotektahan kita hanggat may hininga ako, kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Thank God you're safe. Dagdag pa nito, hey, are you alright?
Para siyang biglang nagising mula sa mahabang panaginip, nang sampal-sampalin siya ng babaeng kaharap niya. Hindi nagtagal ay naging malinaw ang imahe nito. Kalaunan, ay bigla na lamang tumulo ang mga luha niya, nang makilala niya kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Magkahalong inis at pag-aalala ang makikita sa mukha nito ngayon. Buhay siya. Akala ko wala na siya. Buhay si Isabela, sigaw ng utak niya. Umiiyak ka, mat-array nitong tanong. Ang baba lang ng binagsakan mo, tapos, umiiyak-iyak ka dyan. Kahit nga yata bata, hindi iiyak kapag nalaglag sa ganyan ka babae. At saka, sino ba kasi ang nagsabi sa iyo na umakyat ka dyan, kung may panungkit naman? Sa halip na magsalita siya, ay yumuko na lang siya, dahil sa laki ng sakripisyo nito sa buhay niya, ay nagawa niya itong kalimutan. Ang bobo niya naman. Tumigil ka na nga, ano ka, bata? Pwede ka nang makabuo ng bata tapos umiiyak-iyak ka pa dyan. Para ka namang isip bata niyan. Pambihira ka naman. Mas lalong umalag ang balikat niya dahil sa mga pinagsasabi nito. He was crying so hard, dahil sa pinagsamang saya at lungkot. Hoy, ano ka ba? 10 feet lang ang taas ng nilaglagan mo. Ako nga umaabot pa ng 20 feet, pero hindi naman ako umiyak ng ganyan. Hinayaan niya lang ito na pag-alitan siya ng pag-alitan. Ano ba naman nangyayari sa lalaking to? Parang tanga, lang ya kasi, sabi ko kahoy ang kunin mo, hindi mangga, tapos ang dami mo pang pinitas, akala mo yata mauubos mo yan lahat. Huminto na ng pagtulo ang mga luha niya, pero nakayuko pa rin siya, kaya bahagyan na nitong sinipa ang binti niya. Bukas ka pa ba titigil sa pag-iyak? Ngayon lang ako nakakita ng lalaking sobrang tagal umiyak ah. Kung makaiyak ka, akala mo naman inapi ka ng malala. Isa-isa na niyang dinampot ang mga kahoy na pinagpupulot niya kanina, pati na rin ang mga mangga na pinagpipitas nito. Kita mo to, nadisgrasya na't lahat-lahat, pinagpupulot pa rin yang mangga. Sayang, matipid niyang sagot. Pinaghirapan ko ang mga to. Halata naman, nang madampot na niya lahat ang mga kailangan niyang damputin, ay nauna na siyang maglakad dito. Naramdaman naman niya na nakasunod lang ito sa kanya. Saan ko ilalagay ang mga to? Tanong niya nang makarating sila sa bahay nito. Ay lapag mo lang dyan sa gilid, dahil sisibakan ko pa ang mga yan. Sige, pabagsak niyang inilapag ang mga kahoy na pasan-pasan niya at pagkatapos, ay umupo siya sa isang tabi. Magpahinga ka na muna sa loob kung masama ang pakiramdam mo, utos nito pero umiling siya. Hindi naman masama ang pakiramdam ko. Ayos lang naman ako, sagot niya rito. Tingnan mo yung hitsura ng damit mo. Kung bakit kasi yan ang pinaglagyan mo ng mga mangga na pinagkukuha mo. Lalaban ko na lang to para bumalik ulit sa dati. Oh, ano pang hinihintay mo? Balatan mo na iyang pinagpipitas mo, para naman makabawi ka sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ka sana nalaglag. He looked intently at her face. Kahit matagal itong nawala ay wala pa ring nagbago sa mukha, kilos at pananalitan nito, maliban sa ilang peklat na mayroon ang katawan nito. Iyon siguro ang naging kapalit ng makipaglaban nito sa isang batalyon, habang siya, kasama ang mga kaibigan niya na tumakas noong mga panahon na iyon. He wanted to be with her that time. He was ready to die with her, but his friends didn't let him. Hindi niya alam kung bakit nakalimutan niya ang mga bagay na iyon. Sigurado siya na kaya ito natagalan, ay dahil nagpagaling pa ito. From now on, araw-araw siyang babawi kay Isabela. Hindi na siya lalayo sa tabi nito, at hindi na niya ito iiwanan, lalo na sa mga panahon na kailangan siya nito. Umiiyak ka na naman. Hindi niya namalayan na may tumakas na naman palang luha mula sa mga mata niya, habang nakatitig siya sa babaeng nagsisibak. Akala ko ba wala namang sumasakit sa iyo? Walang imik siyang tumayo at inagaw niya ang itak dito, at siya na ang nagtuloy sa ginagawa nito. Okay ka lang ba talaga? Tanong nito at hinawakan na rin ang magkabila niyang braso. Alin ba ang tumama sa iyo? Sino ba naman kasi ang nagsabi sa iyo na umakyat ka roon? Kung gusto mo pala, sana nagsabi ka sa akin para ako ang kumuha. Sa pagkakataong ito, ay dahan-dahan niyang binitiwan ang itak na hawak niya, at mahigpit itong niyakap. Alam mo, kinakabahan ako sa mga ikanikilos mo. May albularyo doon sa tawid ilog. Kaunti na lang, dadalhin na kita roon para matigil ka sa pagdadrama. Anong uulamin natin ngayon? Sa halip ay tanong niya.
Gusto niyang maghanda ng masasarap na pagkain ngayong araw, at sa susunod pang mga araw, dahil gusto niyang gawing memorable ang bawat araw na pagsasaluhan nilang dalawa, kasama ang dalawang matanda na mahalaga sa buhay nila. Gusto kong kumain tayo ng masasarap ngayon. Yung mangga na kinuha ko, gagawin kong dessert yan mamaya. Anong klaseng ulam ba ang gusto mong kainin ngayon? Ano ba ang gusto mo? Pabalik niyang tanong. Kung ano ang gusto mo, dadagdagan ko na lang ng mga gusto ko. Kailangan pa nating bumaba ng bundok bago mabili yung mga gusto mo, anito. Isda na lang muna ang lutuin natin ngayon, dahil yun lang ang mayroon tayo. Bukas, maaga kang gumising kung gusto mong mag-ulam ng masarap. Tumango-tango siya, sige, bumitiw na siya sa pagyakap dito. Ako narito, ikaw na lang ang magpasok sa loob ng mga kahoy na nasibak ko na. Baka mamaya umiyak ka na naman ah. Hindi na ako iiyak. Dapat lang. Ang tanda mo na para doon. Bakit ikaw? Hindi ka pa ba umiyak sa buong buhay mo? Hindi pa. Hindi pa. Ibig sabihin, hindi ka tao. Wala naman kasing mangyayari kapag umiyak ako. Yung kaibigan ko na namatay sa huling misyon niya, sa tingin mo ba, mabubuhay siya kapag iniyakan ko siya? No, mga manihina lang ang umiiyak. Hindi ba pwedeng masaya lang kaya umiiyak ang isang tao? Normal lang na umiyak ang isang tao dahil parte yun ng buhay, at hindi lahat ng umiiyak ay mahina. Okay, sabi mo baliwala nitong sabi. Bilasan mo na dahil manghuhuli pa ako ng isda. Saan? Doon sa ilog. Pwede rin dyan na lang sa fish pond. Talaga, pwede mo ba akong turuan kung paano manghuli ng isda? Yeah. Binilisan na niya ang ginagawa niya, dahil gusto niyang matutunan ang mga alam nito, para naman may silbi siya. Nang matapos sa pagsisibak, ay tinulungan na niya itong ipasok ang mga kahoy sa loob ng kusina nito. Wala nga talaga siyang nakikitang stove rito, dahil ang mga nakikita niya ay puro mga kahoy at 6 na pirasong bato na medyo may kalakihan. Diyan ipinapatong ang mga kaldero at kawali kapag nagluluto, paliwanag ni Isabela sa kanya, sabay turo sa 6 na bato na nakahilera. Nagpagawa ako ng chiminya para hindi mamatay ang taong magluluto kung sakasakali. Ang ganda nitong bahay mo kahit simple lang, pagpuri niya. Ganitong bahay ang pinangarap ko dati, pero nauwi sa malaking bahay dahil kung ano-anong pinagsasasabi ng mga kaibigan ko. Maliit lang sana yun Maganda rin naman yung bahay mo. Yung mga ganoon kasi ay para sa mga malalaking pamilya talaga. Kahit mag-anak ka ng 1 dosina ay hindi ka mamamroblema, dahil kasyang-kasya sila roon. Ito kasing bahay ko, sinadya ko lang naliitan dahil nga mag-isa lang naman ako sa buhay. Ayaw ko kasi ng malaking bahay dahil nakakalungkot lang, tapos, ang hirap pang linisan. Hindi ka malulungkot kung may kasama ka, aniya dito. Malulungkot ka lang naman kapag wala kang kasama Napatitig ito sa mukha niya. O bakit? Totoo naman ang sinabi ko Malungkot lang kapag wala kang kasama. Minsan kahit may kasama ka, malungkot pa rin. Hindi mo mararanasan sa akin ang ganoon, or inig niya rito dahilan para matawa ito. Seryoso ako. Nahulog ka nga lang sa mangga, umiyak-iyak ka na Paano pa kaya kapag nagkaroon tayo ng malalang problema sa hinaharap, pambubus ka nito? Halika na nga, manghuli na tayo ng isda at nang makapagluto na tayo. Kanina lang ako umiyak. Sa susunod, hindi muna ako makikitang umiyak. Ay, makikita mo pa pala, kapag ipinanganak mo na ang panganay natin. Mabilis siya nitong hinarap. Panganay natin. Tumango siya. Gusto kong ikaw ang maging ina ng mga magiging anak ko, seryoso niyang sabi. Sino naman ang nagsabi sa iyo na ikaw ang gusto kong maging ama ng panganay ko? Maraming lalaki dyan sa tabi-tabi na mas gwapo pa kaysa sa iyo no? Sige. Sabihin na natin na mas gwapo sila sa paningin mo, kumpara sa pagtingin mo sa akin. Ang tanong, seryoso ba sila sa iyo? Aalagaan ka kaya nila? Ibibigay kaya nila ang gusto mo? Ako, ibibigay ko lahat ng mayroon ako para lang mapasaya ka. Marami pa ring lalaki na mababait, matitino at responsable Rafael. Anong akala mo, ikaw lang ang bukod tangi na anak ng Diyos? Napaismid siya. Kung makapagsalita ka, parang wala akong kwenta Wala naman akong sinabi na wala kang kwenta. Tama rin naman ang sinabi mo na gwapo ka, responsable, at magandang lalaki ka, yun nga lang, iyakin ka masyado. Porke umiyak kanina, iyakin na. Hindi ba pwedeng masaya lang ako,
Kaya ako umiyak. Masaya kasi ako, dahil isinama mo ako rito sa bahay mo. Kami ni Yaya at Mang Berto, dahil nga wala ka naman talagang balak na isama dapat kami eh. Yun lang ang dahilan mo kaya ka umiyak. Marami pa, gusto niyang sabihin na kaya siya umiyak, dahil naaalala na niya lahat pero saka na lang siguro niya sasabihin dito ang totoo.